nandun ako sa aking bonsai garden at nakita ko dito nga ficus na nakalagay sa palanggana. So ang gawin ko nito is may nakita ko doong pot na made of cement na binili ko dati is wala nang halaman or bonsai nga nakatanim. Yun ang lilipatan ko with this one para naman ito mamukhang maganda kasi na ano ako sa itsura niya, it look natural siya. So I just make a focus video of this materials. Dito sa area is hawong siya kaya nga hindi nag-prosper. So try ko mairipat ito ngayon. Then after, para maging maganda naman siyang tingnan. So pakita ko sa inyo. Ito ang gusto kong ililipat. Although hindi ito parang sobrahan na siya sa kataas or wangking ba. So try ko lang hopefully maging maganda siya. So yun ang itsura niya. So try ko niya. Ang gawin ko dito is padamihin ko itong mga dahon. Then sasabay na lang ako. Ito yung isang materials ko. Yung pinalayog na og mga damo. Then another here nakatago. Yan. May bunga pa oh. So mga bonsai materials ko nandito na sa yung mga kagubatan. So itong lugar ko dito is puro kagubatan. So punta na ako doon, ikakarga ko ito ng wheelbarrow, tapos magtawag natin transfer to pot, tapos itong palanggana gagamitin ko sa iba namang materials. So balik na ako doon. Ito pang mga materials ko, kailangan na ng gupit yung mga pinakita ko sa inyo dati or before. So need to gupit. So it is early in the morning, it's around 6 o'clock. So iba lang ang kuha ng camera ko because of the lightning effects nitong camera ko. So, ganito tayo pag mahilig sa bonsai. Maaga magising. So, itong golden ficus ko hindi pa, until now, nandito pa rin siya. Hindi pa natapos kasi every morning or every now and then, bago yung isip ko. Kaya, itabi ko muna ito dahil anyway, may wire na nakaready para sa kanya. Then, yun lang muna ang transfer ko with old pot na nakita ko doon sa likod. Then tingnan natin yung ano ko pa dyan. So marami din wire na yan pero kulang pa din kasi kailangan pang ipa-swing yung mga sanga sa according to my yung master ko nga kaibigan. So I need to get some wire na kahit saan ako makakita dito kasi hindi na ako bumibili ng wire. Tapos i-ready ko na itong pot. Ang bigat nitong pot kaya I'm sure na magpatulong ako sa anak ko if ever malagyan na ito ng soil. So mailipat ko na itong ko. Anyway, ito madali maning bunuton kay ang ficus is hindi man siya masyadong maraming rot. Pero sa
sa style na ng nagawa nito ngayon is nagustuhan ko yung forma. Iwan ko sa inyo kung guwapo ba lang tawon, pero for me it's nice because it look natural, pero sinadya ko itong itanim dito sa drip pod. Pero kung makita ninyo dito in person or personal, talagang parang it's look natural. Pero it takes me around 5 years. Kasi maliit pa ito, linagay ko dito kasi mahirap pag-bibent yung mga sanga. Kaya lang kung na microcarpa pa ito na Picos, maganda sana. Although hindi man, this just yung Picos na dali kay mamatay, yun ito nga Picos. So, transfer ko na ito. Paalayon ko yung camera ko siya o kanang maset na masulod na ng tanom inter. Bisan dili ra ko makita. Kanang sangko. Di ba layo ra kayo? Sure ka? So, nagtanong ako sa anak ko kung kumusta yung viewing. Baka sobrang lapit o sobrang layo. So, pangit tingnan. So, just hope na maging maiksi din paggawa ko itong video kasi yun ang problema ko sa pag-edit. So, dito, kahit isa kararating lang na anong pin namin. It's dalawang pin. So, walang error sa YouTube. Yung pagpadadali lang sakto. Pero doon magka-error sa yung pagdating na dito sa Pinas. Parang, tawag nito, hindi inano kaagad sa post office. Pinadala. So, dalawang bisis ko nag-request regarding my pin. So, ngayon, nakarating na. Kaya, nabalikan na ng ano ko kanang parang ad, yun ang nangyari sa ano ko. So alam ko na hindi lang ako ang nagkaganyan, marami ding isang mga kababayan nating Pilipino na nagkaganyan. Sana naman isa para namang awa ng ano yung mga taga kuha natin nasa poder na kaganyan para matulungan tayo mga mahilig sa mga vlogger. Pag makita nila na mga ganyan na sulat galing sa Google, padala na nila sana kaagad para hindi tayo maabala or ano tawag yung yung kuha natin. So this pot is nang gumagawa dito is from Bakong, one of the bonsai enthusiasts. Siya ang bali nag-supply ng Negros Island na mga pot. So tignan mo. Kaya ang grabe ang ano dito, yung compared to my made, yung ginawa ko na ibibenta ko, manipis yun. So ito is grabe yung pagkagawa niya, is very makita ba diha nga naabungan magtanom. So ang bigat, tapos maganda ang pagkagawa, is very durable. Kaya lang sobrang bigat. So naka-incline ng kaunti or nakaharag ng kaunti itong tanom ko. So, ang bagay sa kanyang pot, hindi bilog. Kasi bilog itong palanggana eh. So, this pot is, napili ko. Okay. Is bilog siya. Tapos, nakaharag siya papunta doon. Nakabawog papunta doon. Kaya, linipat ko ito ng rectangle na pot. Kasi i-off center. Yun ang sabi ng kaibigan ko na master din. Na kailangan pag yung proportion ang gawin mo. Kasi kasali din yun sa pag-judge if ever sumali kayo ng bonsai show or competition. So ngayon, bunutin ko na ito. Dali lang oh. Wala man ni kay siya gamot. Oh. See? Dali ra. Diretso ra nagbalhin dire. Ara na. So dili na ako ni pakialaman ba matay palaman ni wala na ko'y bonsai. Yan, so script pa na lang ako dito sa gilid sa kasalikod para maging off center siya. So kita yung mamaya. Diretso na lang ko na ito kasi bugat kayo. Nya. Asam ta kong gabas. Oh, karot. Nya gulang nagug ko. Itong lupa nasa laglag, ibalik ko lang ito. Try ko sana ilipat-lipat yung camera, kaya lang ako raman magkusa dire. So,
yun, dili na ko ni i-angkor para if ever magripat ko, dali ra pod. So basta lang kailangan siya i-move dito ng kaunti. Kung madala, kung dili, ayun na lang. So pasensya na po. Halo-haluin ko na lang salita ko Tagalog, Bisaya kasi kuan man ko. Kanang Bisaya magyud kong dako. Di man sana malipay ning tanuman ni mag-bloom siya. So try ko ma-off center kasi center paghapon. Saon na lang ni. Off center. Yan. So naka-off center siya pero not full, kaunti lang. So maganda sana pag mai-anchor ito, kaya lang isa need to have a drill, tawag yung marina pa kasi ano man tawag do. Dili ko ka gahi kayang pat na need to drill pa, wala man nakabutangi og kuandaan hiliktan og wire sa amigo nako nga gabuhat. So kung gusto ninyo nga makabili ng ganitong pat, if ever from Negros kayo, punta na lang kayo sa Bacong o tignan nyo yung Facebook page, yung kasama natin na nagbinta ng mga pat. Ang ganda ng mga pat niya. I-try pa ikot kamay kay. Hindi po madaog. Para makuha ang front. Okay na. So for the meantime dito na ako ilagay kasi sa bilad ng araw kasi doon na may shade siya. Yun. So dali lang no. So kaya ito. Yung mga mataba itong yuta na ginamit ko. Tapos hindi ko damihan ng soil pagbalik for the reason para hindi siya masyadong mabigat. So magaan ng kaunti kasi it's too heavy. Ang ako lang dili na siya matandog. Anyway, it's a Pico so dali siya Yun ang sa akin yung mga hilig ko, yung pakapitin yung mga puno sa mga bato, mga driftwood. Yung before pa, yung maliit pa ako, yun ang ginagawa ko sa mga bonsai materials ko dati. Pero sa panahon na pinagbabawal na magkuha ng ganyan sa kagubatan, wala na. So magkataon lang ng may mga anod sa dagat, yun magbili ako. Kung mura, bibilin ko. Pag mahal, dili na ko. So yun. So dito may mga sanga pa itong need to parang makuhaan na po ng akong mga gagmay wire diri. Kay need to pasayaw-sayaw ba. Mas maganda man yung sinabi ng ko na yung mga materials mo sir isa gusto pasayaw-sayawan, tawag mo. Pasayaw-sayawan ko no. Mas maganda. Paikis-ikis ba. So yun. So ang gawin ko dito for the meantime is putulin ko lahat ng mga udlot na dili na ako i-depolit, hindi ko na i-depolit, matay palaman niya ni. So putulin lang tong mga udlot yung sa tumoy lang para magdagan iyang dahon or dahon naman kaning sanga mo double ba. So hopefully gwapong tingnan diyan sa tayo kasi sa dool di man gwapo so di na ako ipatol bitaw. Joke lang. So ito ang for this morning kasi magawa pa ako ng pat. For this morning ito lang muna ang masi-share ko about repotting at saka early morning dito sa aming paligid may maraming nakatira kaya minsan nilalaruan nila ako so pinabayaan. So ito yung itsura niya, lagyan ko ng white background sa likod. Yun ang itsura niya. Then 360 ko. Forward nakita. Then gawas din na. Then dito sa likod, dito na ang yung puno niya ni sulod. Yan. Then
lumabas siya dito. Yan, pag-abot sa taas. Tapos, hindi ko akalain niya ganyan na. So, puli hindi mabiyak ito. So, ganito pa kalaki yung tinanim ko ito dito. Tapos, iniwan ko lang doon. Yung nakita ko, maganda man. So, ang kasama niya dito, yung ginawa ko na ganito is ito. Saan yun? Agoy, sakit tuhod. So, yun ang kasama niya. Yan, nasa drip board din. Dalawa silang ginawa ko na ganyan. Nakakatawa or nakakatawa, salita ng salita ko kanina is hindi pala nag-record yung video ko. So nakita niya nung ang estilo ko sa paggawa. So matagal na proseso ang paggawa ko nito na nagkaganito, kaya natutuwa ako. So kahit na kaunti yung nanonood sa video ko or sa vlog ko, patuloy pa rin ako sa paggawa ng video kasi gusto ko naman makakontribute kahit kaunti man lang na mayroon ding maingganyo kahit hindi maganda itong mga gawa ko, maingganyo na maggawa din ng bonsai. So yun lang ang masishare ko for this morning. Hopefully makakatulong ito sa mga baguhan na mahilig din sa bonsai na katulad ko, para hindi pa naman anong tawag yun, para magsishare din kayo sa ginawa ninyo. Katulad ko, kahit hindi maganda mga gawa ko, meron man kaunting maganda pero not so maganda. So, hindi kayo mahiya mag-share. So, ako nga is kahit dito lang gawa ko, hindi ako nahiya mag-share sa aking mga ginawa. Kasi pinaghirapan ko ito, kaya natutuwa ako. So, again, maraming salamat sa panonood. Thank you very much for watching. God bless you all. Bye-bye.